Ano lang, dito na lang sa, ano, sa Deuteronomy 17:12, yung patayin ng hindi maniwala sa pare, literal ba yan, bro? Sagot ni Juan Brother John do, Brother John Dre. Si Ano Brother, yun? si Brother Kenneth mo na bro ta. Matagal na si Brother Kenneth hindi nakasagot. Deuteronomy 17:12 ba yata yan, na ano, patayin ng hindi maniniwala sa pare. At alam ko kung literal ba yan na patayin o ang kasalanang patayin dyan. Ano yun? Deuteronomy 17:12 yata yan. O hindi ko magkamali. 17:12. Oh, ang sabi dito, ganito ang ating mababasa. Papatayin ang sinumang hindi susunod sa katuruan ng pari o sa hatol ng hukom. Sa ganitong paraan nyo aalisin ang kasamaan sa inyong sambayanan. So ang tanong mo dito kung ito ba ay literal. Yes. Father Kenneth Bustamante, duda ko galing sa Muslim ang tanong o sa sa kalabang Protestante. Mari ba sagutin to, Father Kenneth? Unang-una bro, yung Old Testament kasi merong different hierarchy yung pare. Merong Levites, yung mga Levites at yung mga pare ni sa hanay ni Aaron, at yung mga pare na yun talaga yung nagbigay ng nag-alay ng dasal doon sa kabanal-banalan ng templo. Of course, hindi ko direktang na sasagutin yan kung literal ba yan o hindi. Pero kung Literal pala, bro. titingnan natin yung sinabi ng ating Panginoon, ang hindi makikinig sa simbahan ay gagawin siyang hindi kasama sa laray ng ating Panginoon, no? Sa ating Panginoon sinabi din yan, inulit din yan ng ating Panginoon. Kung basahin natin yung sinabi ng ating Panginoon na hindi makikinig sa simbahan sa Mateo 18:18 yung Brajando. Babasahin natin. Mateo 18 yung hindi. 17. Basahin nga natin. Ating basahin si Mateo. Literal siya, bro. Ayon dito sa sa pagbasa ko. Siya ay literal. Sabi dito, kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia, at kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring niyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniniging buwis. So sinabi din niya natin, Panginoon, sino ba yung ano ba yung nasa simbahan? Merong hierarkiya ang sa simbahan. Unang-una, yung mga pare. At yung mga pare ay dapat pakinggan, dahil kung nakikinig ka sa mga pare, nakikinig ka sa Diyos. Kung babasahin natin, Hebreo 5:1. Pakibasa mo dyan to. Hebreo 5:1. Hebreo 5:1, ang sabi ganito, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, sa madaling sabi, yung mga pare ay representante ng Diyos. Siya lang representante ng Diyos. Kung ating pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Para saan? Para sa mga tao. Yung hindi nakikinig sa pare, hindi nakikinig sa turo ng ating simbahan. Sinabi ng ating Panginoon, Lucas 10:17 ba yun, Brother Jando? Pakibasa nga. Lucas 10:17. Ating basahin sa Lucas 10:17. Ito yung sinasabi sa 17 ng Lucas. Yan. Masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan nyo. Yun. So, yun yung pinadala ng ating Panginoon. Kahit nga masamang espiritu sumusunod sa pinadala ng ating Panginoon, mas masama pa tayo sa masamang espiritu kung hindi tayo sumunod, no, sa pinadala ng ating Panginoon. Yan lang, Brother Zando. So, sinabi ni Brother Zando, literal yan. So, maganda, no? Maganda. Sinabi ni Brother Zando, literal yan. Of course, dahil sinabi yan ng ating Panginoong Jesucristo mismo, inulit niya yung sinabi niya na mga pare ay representante. Yan lang po. Kung babasahin mo kasi yung brother, yung from 17 verse 1 to 12 to 13, talaga literal siya, bro.
Sa ano to, sa mga pare, sa mga Israelita, hindi ito sa ano paring Katoliko. Okay na ba 'yon, Brother Bangges?